So, kaninang umaga po, kasi nag-message po ako nung first service natin. And after po nung service, ay may lumapit po sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, Pastora, natutuwa ako kasi yung message mo, yun yung tinanong ko sa anak ko. Ang sabi niya, anak, ano yung unang-unang word na sinabi sa'yo ng Panginoon ngayong umagang ito? Hindi pa po sila pumupunta rito sa church, nasa bahay pa lang po sila. At ang sabi ng bata, rejoice. Sabi niya, natutuwa ako kasi yung topic mo ngayon is rejoice in the Lord. Amen? So sa akin po, isa pong blessing sa akin, na confirmation yon na ito talaga yung itopic ko ngayong araw po na to, ngayong Sunday po na ito. Ito po yung message talaga na binigay po sa akin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ako po, uma-attend ako ng prayer natin, at minsan may mga nakakausap ako, lagi sinasabi nila na pagod na sila. At minsan sa prayer, ang pinagpe-pray, yung kapaguran. Lord, salamat doon sa mga tao na napapagod at patuloy. May mo napapagod, pinagpapasalamat mo sa Lord, di ba? So, marami po kasi sa atin, pagod na. Di ba? Kaya nga, pag napapagod ka, ano ang dapat po natin gawin? Ang sabi po ng Bible sa Philippians 4, verse 4, ang sabi po rito, rejoice in the Lord always. I will say it again. Ang sabi po rito, no? Rejoice in the Lord always. I will say it again. Inulit, rejoice. So sa Tagalog po, ang sabi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Kasi ang buhay po natin is very exhausting. Yung nakakapagod po talaga. Kasi human being lang po tayo, tsaka natural lang po talaga na mapagod po tayo. Kasi marami tayong hinaharap sa ating buhay. Kanya-kanya tayong buhay. Amen? Marami tayong hinaharap. Yung pace of work mo, sa school, sa trabaho, parang you can feel unmanageable. Di ba? Parang, paano ko mamamanage to? Ang bilis kasi eh. At kung titingnan po natin, na itong time na to ay wala na tayo sa kalagitnaan ng November. Halos patapos na po ang November. Amen? At tapos, ilang days na lang ay Christmas na. At ilang days na lang after Christmas ay New Year na. So, aalis na po tayo doon sa 2025. Pupunta na tayo sa 2026. Diba? Napakabilis. Pero yun nga, sa 2025, ano ang nangyari sa'yo? Diba? For ilang years ka na rito na nabubuhay sa mundong ito. Ako po, 61 years na ako nabubuhay dito sa mundong ito. So, parang pwede ko sabihin na pagod na ako. Pero alam nyo, habang tayo napapalapit sa Panginoon, ini-ignore mo na yung kapaguran. Amen? Hindi mo na ine-entertain yung pagod sa buhay mo. Dumaan po kami sa maraming pagsubok. Diba? Kasi alam mo talaga ang pagsubok, ano yan pag may problema ka, doon ka nangihina. Doon ka napapagod. Diba? Kapag may mga problema ka. Pero alam nyo, sinasabi sa Bible, pag ikaw nalagpasan mo yung mga problema sa buhay mo, lalo kang tumatatag. Amen? Dapat nakikita natin yung pagkilos ng Lord sa buhay po natin, kahit na ang situation mo ay good or bad. Amen po ba? Kasi sa Panginoon, wala namang bad eh. Kung ano man yung nararanasan natin na problema o ano man circumstances ng buhay po natin, alam nyo, tinetest lang po yung heart natin kung ano ang relationship talaga natin sa Panginoon. At kapag malakas yung relationship natin sa Lord, hindi ka mapapagod at hindi mo sasabihin na nawawala na ako ng excitement. Diba? Sa ministry. Parang wala na, hindi na ako masaya. Alam nyo ba na tayo, kinreate ng Diyos, hindi para mapagod. Kinreate tayo ng Diyos, hindi para mawala ng saya. Amen? Kinreate tayo ng Diyos para everyday makita po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. So, dumarating po talaga yung kalungkutan sa buhay po natin. Pero hindi naman puro lungkot. Amen? habang ako na tumatagal, lalo ako sumasaya.
Kasi nakikita ko na, grabe Lord, yung ginagawa mo sa buhay ko for 61 years. Di ba? Lalo mo ako pinagpapala from glory to glory. Kasi yun ang sinabi ng Bible. Mabless ka from glory to glory. Hindi pa baba ang buhay po natin. Kaya lang, nasa sa iyo yan. Pwede mong piliin na malungkot ka. Pwede mong piliin na masaya ka. Ako, ayoko pong piliin na malungkot ako. Every day, mayroong reasons para po ako sumaya. Amen? Para mabago po ang buhay ko. So, paano ka magre-rejoice kung pagising mo pala sa umaga, grabe, pinoproblema mo na, ang mga problema ang haharapin mo, minsan nga wala ka pang problema, pinoproblema mo na yung problema. Di ba? Ang hirap nun. Wala ka pa, hindi pa nga problema, pinoproblema mo na yung problema. Di ba? Nai-stress ka ang aga-aga pa. So, paano ka magiging masaya kung occupied na ng negative ang mind mo? So, ano ang sabi ng Bible? Bakit tayo laging magalak? Panginoon. So, bakit nga ba? Bakit kailangan ka maging magalak? Kung wala ka naman nakikitang dahilan para sumaya, totoo po ba yon? Wala ba kayong nakikitang dahilan para sumaya kayo sa buhay nyo? Alam mo, yung makita mo lang yung katabi mo na naririto sa church, dapat sumaya ka. Amen? Yung nakikita mo lang na make church tayo, pagpasok mo para dito sa church, hoy, may LED wall na. Alam niyo po ba kung magkano yan LED wall? Pag yun ang tanongin, baka malungkot pa kayo. Pero may mga changes. Kung ang church nga pinapaganda lalo na kayo, dapat pinapaganda po natin yung buhay po natin. Amen? Kaya hindi ako papayag na 61 years old, hindi na ako gagamitin ng Lord. Yung iba sabi, matanda. Minsan tinatanong ko, ilang taon na ba nanay mo? Matanda na po nanay ko. Ilang taon na? 55. Kung makatanda ka ha? Ako nga 61 di super tanda na ako sa'yo. Amen? So, ang buhay po natin, dapat ini-enjoy natin. Nagre-rejoice ka every day. Di ba? May reason ka para mag-rejoice. Kaya lang, pagising mo pa lang sa umaga, di ba? Yung iba ayaw na umalis ng bahay. Natatakot mag-commute papunta sa trabaho. Ang dami pa naman ngayong hold-upan. Ang dami, isang araw nga may nabalita ako na snatch yung kanyang cellphone. Bimo nasa bag niya, no? Dahil nagko-commute siya, na-snatch yung kanyang cellphone. So, ang gulo ng buhay. Ang gulo ng bahay. Ang ingay ng nanay. Sasabihin ng mga bata, paggising ko sa umaga, sermon ng almusal. Wala sa tono, no? So, hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral mo, sa trabaho mo. Ang daming pinagagawa ng boss mo, maghapon ka sa computer. Nirereklamo mo na nga yung trabaho mo Dati blessing sa iyo yung trabaho. Pero bakit habang tumatagal, nirereklamo mo yung trabaho? Ang daming pinagagawa ng boss ko. May mo, dapat ito lang trabaho ko, pero dinadagdagan. Pero hindi mo nakita na dapat blessing sa iyo yung dinadagdag na trabaho. Kasi yung mga hindi mo dapat trabaho, di ba? Dinatrabaho mo, ibig sabihin may tiwala yung boss mo sa iyo. At hindi naman yung boss mo o yung employer mo ang source natin. Si Lord ang source natin. Basta gumagawa ka ng masaya, nagre-rejoice ka dahil alam mo na nagagawa mo yung dapat mong gawin sa isang araw. Kahit na kulang minsan ang sweldo mo. Kaya lang, yung iba kulang na nga ang sweldo, kung maka-online shopping. Diba? Doon nga sa building Parang araw-araw, laging may kumakatok doon sa mga unit doon. Sabi, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Grabe, no? Ang daming mga parcel na dumarating. So, ginawa na nga ang stress reliever, ang pagsha-Shopee. So, sasabihin mo, wala kang pera, pero shopping ka ng shopping. Di ba? Shopee, Lazada, yung iba nga, Amazon pa, sosyal. Di ba? Mo-order pa sa Amazon. Alam niyo ako, hindi niyo ako makikitaan ng parcel sa building. Totoo lang po.
Hindi ako nag-online shopping kasi meron akong taga-shopping. Meron akong taga-order, kaya walang dumadating na parcel sa pangalan ko. Pero alam mo kasi talaga namang minsan nakikita mo, gusto mo pupunta ka kasi minsan biglang tutunog yung cellphone mo, Shopee! Di ba? Gumagano ba yung cellphone nyo? Shopee! Di ba? Meron ganon. So mapapatingin ka, tapos akala mo, o-order ka, tapos order ka ng damit. Pagdating sa'yo, ang let-let ng damit. Di ba? O-order ka ng cellphone, naririnig ko, di ba? May umorder ng cellphone, ang dumating, bato. Tapos, o-order ka ng pantalon, yung pala, pagdating sa'yo, shorts lang pala yon, hindi, di ba? Tapos, akala mo, pang adult, yung pala, pang baby. So, minsan hindi ka talaga makontento sa buhay mo. Pero, kahit na naloloko ka ng Shopee, di ba, patuloy ka pa rin umu-order. Di ba? Kahit na naloloko tayo, pero, nalulungkot ka. Marami ka ngayong kalungkutan sa buhay mo. Alam niyo kanina, meron po lumapit sa akin na talagang, nagkaroon siya ng anxiety. Talagang umiiyak siya. Sabi niya, gusto kong magpa-pray pero natatakot ako. May takot yung bata. Tapos parang wala na siyang ganang mabuhay. Alam mo, pagka ikaw, wala ka ng ganang mabuhay, pagod ka na talaga. Parang pasan mo na ang buong mundo. So, kapag nagbabasa ka ng Bible, di ba, ini-ignore natin yung Word of God. Lalo na kung mapupunta ka doon sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord. Always, ang sabi ng Bible. Pero, hindi pa rin nagkakaroon sa iyo ng nagkakaroon ng spot sa puso mo. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, without revelation of the Word, hindi mababago po talaga ang buhay natin. Kailangan everyday, kapag nagbabasa ka ng Bible, mayroong nire-reveal sa atin si Lord. Kaya tayo nababago. Dahil doon sa revelation. Kaya pag walang revelation, magpapatuloy ka na ganyan ka lang. Marami kang hinahanap. Lagi kang nagre-reklamo. Lahat po kasi may purpose si Lord. And God wants to talk to you. Araw-araw gusto kang kausapin ng Lord. Kaya nga sinasabi, naririnig nyo, kailangan meron tayong quiet time. Dapat maka-enter ka sa presence ng Lord. Ibig sabihin, naririnig mo yung boses ng Panginoon. Nakikipag-usap po sa atin si Lord. Kaya alam nyo, madali tayong mapagod. Kasi nga, hindi ka nakikipag-communicate sa Lord. So, nawawala na ang excitement mo. At pag nawala na ang excitement mo, hindi ka na magbibigay sa church. Hindi ka na magsi-cell group. Hindi ka na magdi-disciple at hindi ka na magte-train para maging cell leader ka kasi wala ka ng excitement sa buhay mo. Amen? Kaya minsan sasabihin mo na, Pastor, napapagod po ako. Di ba? Marami nagsasabi sa amin, Pastor, napapagod po ako. Nawala na po yung saya ko. Grabe no, minsan sabi ko nga, kilitiin kaya kita, sasaya ka pa kaya? Ano ba ang pwedeng makapagpasaya sa atin? Ang salita po ng Diyos. Ang relationship natin sa Lord, ang makakapagpasaya po sa atin. Ang makakawala ng pagod po natin. At ma-excite ka kapag ayos yung relationship natin sa Panginoon. Talagang walang excitement. Kapag hindi mo nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Totoo po yun. Kasi ayaw mong magpagamit sa Lord. Hindi porket ginagamit ka ng Panginoon, sasabihin mo, ganap na yung buhay mo. Hindi. Araw-araw may binabago po sa atin ng Panginoon. Alam niyo, dumating po kami talaga ni Pastor. Eto, kasi luma na itong mga testimony namin na to. Matagal na pero buhay na buhay pa rin po sa amin to. Dumating po kami ni Pastor na nasa ministry po kami. Hirap na hirap kami. Actually hindi kami mahirap nung kami ay na-born again. Nung kami ay nag-ministry. Hindi ako mahirap. Sa totoo lang, kung ano nga yung gusto ko, nakukuha ko eh. Kaya lang, bakit nung pumasok ako sa ministry? Nung nakakilala ako sa Panginoon, bakit ako naghirap? Tinatanong ko si Lord. Ang sabi sa akin ng Panginoon, Angie, may babaguhin ako sa buhay mo. Binago ng Lord yung pananaw ko, binago ng Lord yung puso ko, binago ng Lord yung buong pagkatao ko. At ang gusto ng Panginoon, ang sabi niya sa akin, Angie, gusto ko mapalapit ka sa akin.
may problema o wala, ako yung tinatakbuhan mo. Ako yung nilalapitan mo. Yung po yung word, yung revelation sa akin ng Panginoon. Kaya kung ako po kayo, piliin ko na maging masaya kaysa malungkot. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Pag mukhang malungkot, pwede po ba pakikurot lang yung pisngi? Ang sabi ng Bible, magalak kan lagi sa Panginoon. Bakit? Unang-una, first, may promise si Lord. Hindi ka niya iiwan or pababayaan. Amen? So, si Lord, masaya ang Panginoon pag masaya ka. Alam niyo ba na nalulungkot din siya kapag malungkot ka? Totoo po yun. Pero, hindi ka niya kayang talikuran at hindi ka niya kayang iwanan. Kahit na sinasabi mo, Lord, iniwan mo na yata ako. Hindi ka iniiwan ni Lord. Promise nga niya yan eh. Ang promise ng Panginoon sa atin, hindi kita iiwan or pababayaan. So, kaya meron tayong reason to rejoice. Na kahit ano man ang problema natin, alam mo, hindi ka nag-iisa sa problema mo. Kahit malungkot ka, hindi ka nag-iisa. Ako pag malungkot ako, lagi ko lang sinasabi, Lord, tapikin mo ako. Hindi naman yung magbigay papalo sa akin. Siyempre, alam mo naman kung paano kumilos ang Panginoon. Lord, isang tapik lang. Lord, isang yakap lang. Alam niyo, bumabalik yung sigla ko kasi nga, alam ko na hindi ako iiwan ng Panginoon. Alam niyo ha, think about it. Marami napapagod na parang pasa ng mundo. Akala mo nag-iisa, di ba? Pero gusto kong malaman niyo, na God is always there for you. Kasama mo siya. Amen? He is with you. Na kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan. Ang mga kaibigan mo, iiwan ka. Pwede ka nga niyan lokohin, traidorin. Actually, marami sa friends mo, gusto ko sabihin sa inyo, marami sa friends mo, plastic. Hindi yan natutuwa kapag ikaw ay masaya. At kapag nabe-bless ka pa mo, mag-post ka. Yung best friend mo, mag-post ka sa Facebook na meron kang bagong gamit. O kaya mag-post ka na masaya ka. Alam mo yung best friend mo, yung sinasabi mong best friend mo, hindi magla-like yan. Eh di ba tinitingnan mo nga, pag nagpo-post ka, tinitingnan mo kung ilan yung likers mo. Tapos tinitingnan mo ngayon kung sino yung nagla-like. Di ba? Minsan naman may magko-comment pero sasabihin mo, ba't ganito yung comment nito? Kasi hindi mo sila aasahan. Pero si Lord, maaasahan mo. God will never leave you nor forsake you. Pero in reality, gusto ko po sabihin sa inyo we have everything in this world. Kaya lang hindi lang tayo marunong makontento. Merong malakas ka, may family ka, may trabaho ka, may community ka. Amen? Kaya lang yung community mo, kinaiinisan mo eh. Yung cell group mo, kinaiinisan mo. Yung leader na binigay sa'yo ng Lord, kinaiinisan mo. Kaya tuloy akala mo, pagod na pagod ka, pero ang totoo. Ang kapaguran mo ay espiritual. Amen? Ang kapaguran mo ay espiritual. At ang dami nating reasons para magpasalamat tayo sa Lord. The Lord is with you wherever you go. Ang sabi po ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Yung word na yan, kabuuan po natin yan. Because the Lord is my shepherd. Ano pa kulang ko? Si Lord sapat na. Para sa lahat ng pangangailangan ko. Si Lord sapat na para sumaya ako. Hindi ko kailangan ng ibang bagay, hindi ko kailangan ng ibang tao para sumaya ako, pero syempre, gagamitin kayo ng Lord para mapasaya mo ang bawat isa sa atin. Amen po. So, pangalawa, bakit kailangan tayong mag-rejoice? Dahil lagi niya tayong binibigyan ng pag-asa. Kahit na nakikita mong imposible mo nang malagpasan ang mga problema sa buhay mo, ang lahat ng pinagdaraanan mo,
Ang sabi sa Philippians 4:13, gusto kong sabihin sa inyo to ha, kaya nyo lang i-quote ang verse na ito dahil may ginagawa ka. Huwag mong i-quote ang verse na to na wala kang ginagawa. Kaya nung time na kami ay hirap na hirap sa buhay po namin, at gusto ko talagang magpasalamat sa Panginoon at gusto kong makaalis sa kahirapan, tuloy-tuloy po ang ang pagmi-minister po namin ni Pastor kahit kami ay hirap sa buhay. Hindi namin pinapakita sa congregation, sa cell group ko, na hirap kami, wala kaming makain. Di ba? Ang lagi ko lang sinasabi, forced fasting. Di ba? Nagpa-fasting kami, pero yun nga lang, force. Kasi wala nga po kaming makain. Pero sa tingin nyo ba, itong buhay namin ngayon, wala pa kaming makain. Inalis na kami ng Lord doon sa problema na yun. At yung problema na yun, hindi na darating sa amin yun habang kami ay nagpapatuloy na maglingkod sa Lord. Dahil ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. So ang lakas lang talaga ng Lord ang pinanghawakan po namin ni Pastor para makaalis kami doon sa buhay na mahirap. Para makaalis kami doon sa mga problema na akala mo, grabe ang bundok ng problema sa amin, na hindi kami makabayad sa bahay, na hindi kami makabayad sa kuryente, na wala kaming makain. Di ba? Utang dito, utang doon. Inalis po kami ng Lord habang kami ay nagseserve sa Kanya. Lagi po namin kinukot, Lord, I can do all things through Christ. Kaya mo kaming alisin dito sa bundok na ito. Pero, susunod ako. Susunod kami sa iyo. Amen? Hindi ka nga nagagawa sa sarili mo. Gagawa ka dahil may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Di ba? Kasi alam nyo, ang hope, may mga times na in our life na nawawalan tayo ng pag-asa. Di ba? Kaya nga yung hope, ginawa na lang si Garillo. Pero ewan ko rito kung sino pa yung naninigarilyo. Pwede po ba itaas ang kamay kung sino yung naninigarilyo dito? Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo nalulungkot, na akala mo wala ka ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Kasi yung kapag nawawalan ka ng pag-asa, nakakapagod po yan. But nothing is impossible with God. You can do it, mga kapatid, dahil sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. God is always there for you. And He is willing to help you. Basta nagpapatulog lang tayo sa Panginoon. Amen po? Pangatlo, third, He always gives us many, many chances. Binibigyan po tayo ng Lord ng maraming chance sa buhay po natin. Kahit, aminin natin, kahit ilang beses kang humingi ng tawad kay Lord. Halos every day, nakakagawa ka ng kasalanan, pero alam nyo, lagi kang binibigyan ng chance ng Lord. Hindi ka nagbabasa ng Bible, binibigyan ka pa rin ng chance ng Lord. Hindi ka sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon, lagi kang binibigyan ng chance ng Panginoon. He always gives us many, many chances. Amen po ba? So, hindi ka magiging masaya kung binibigyan ka ng maraming pagkakataon ni Lord, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Amen? Yan ang hindi nakakapagpasaya sa atin. Yan ang nakakapagod. Yung hindi ka sumusunod sa Diyos. Yung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po? Kaya alam mo, paggising pa lang natin sa umaga, dapat maisip natin, Lord, salamat, meron na naman akong chance. Binigyan mo na naman ako ng pag-asa. Naririto na naman ako humihinga. Amen? Yun lang, binigyan ka ng Lord ng paghinga. Yung humihinga ka ngayon, grabe, no? Pagpasalamat mo kay Lord. Yung iba nasa ospital, halos agaw buhay na, aparato na lang para makahinga. Pero ikaw, ang lakas-lakas mo, humihinga ka pa. Nakakapagsalita ka pa. Nakakalakad ka. Ang daming opportunity para makita po natin yung kabutihan ng Diyos. At alam nyo, ang pinaka-importante po talaga sa lahat, yung tumalikod tayo sa kasalanan. Magsisi ka. Sabi mo sa katabi mo, magsisi ka. Pasaway ka eh. Sabi mo. So, ang sabi po sa Romans 2 verse 4, ang sabi po rito, or do you show contempt for the riches of His kindness,
forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Kabutihan po ng Diyos yun. Nililid niya tayo sa repentance. Diba? Ako nga pag merong mga nakagawa ng kasalanan sa akin, tapos yung, sorry pasensya, araw-araw umihingi ng pasensya sa akin, kukulitin ka, paulit-ulit. Hindi ba nakakainis? Pero si Lord, hindi naiinis yan. Kahit humingi ka ng tawad, kaya lang naman, umiwas ka na sa kasalanan. Para hindi ka na laging, Lord, patawarin mo kasi ng babae ako. Tapos bukas na naman, Lord, patawarin mo kasi ng babae ako. Sa dami na ng babae, mga lalaki ingat kayo. Amen? Ingat kayo. Alam nyo ba, na target ng kaaway na sirain ang relationship, lalo na ng mag-asawa. Ang dami ko na pong nakita, na dumating sila doon sa age na 60, 70, na fall sa kasalanan. Hindi naman po exempted dyan ng babae o lalaki. Lahat tayo. Kaya lang, everyday, may chance po tayong humingi talaga ng tawad sa Panginoon. Natutuwa si Lord kapag hindi mo ginajustify yung kasalanan. Aamin ka talaga. Di ba? Aamin ka talaga. Para ngayon nangyayari sa gobyerno natin, di ba? Alam mo na, ang dami ng ebidensya na nagnakaw. Pero sasabihin pa, hindi ako nagnakaw. Wala akong ginagawa. Wala akong pork barrel. Wala akong flood control. Wala akong ghost. Di ba? Wala raw siyang... Pero sana nga, ang pakiusap ko sa Lord, Lord, itong mga tao na to, na hindi nagsasabi ng totoo, patawarin mo po sila, linawin mo yung mga isip nila. Nung isang araw po, nagpunta kami sa rally. Yung rally naman po na pinuntahan namin, hindi po yan na para pabagsakin ang gobyerno natin. Para hindi po sumisigaw ng Marcos resign. Hindi po yun. Kasi alam nyo, inelect po yan ng mga tao. Si Marcos, inelect po yan ng mga tao. At inihalal po ng Lord dyan. Inilagay ng Lord. Kaya kung meron siyang maling ginagawa, ano ang dapat natin gawin? Manalangin. Ipanalangin po natin yung gobyerno natin. Kaya tayo ang dulos. Di ba? Ang dulos for Christ, hindi tayo humihinto sa pagpe-pray, sa pananalangin na mabago ang bansa po natin. Amen? So every morning is a chance para po sa ating lahat. Is a chance para po sa bansa po natin. Tapos nakita ko po yung mga tao doon na sumisigaw sila. Sabi niya, pakainin nyo na kami, gutom na kami. Nalungkot po ako, sabi ko, Lord, ganito ba yung kalagayan ng bansa po namin? Dahil sa Jollibee na ipapakain, nagkakagulo ang mga tao. Tapos yung iba may hawak na isa, pipila pa uli para maging dalawa at ilalagay sa bag nila para siguro maiuwi nila sa pamilya nila. Lord, kaawa-awa ang Pilipinas. Nung nando kami sa ibang bansa, nung nando kami sa Amerika, yung meron po isang church doon na binibigyan ng gobyerno ng delata, ng mga gulay, ng mga karne. Alam nyo, para ipamigay sa mga tao doon. Yung mga walang pera, ganyan, walang trabaho. Pero alam nyo, walang kumukuha. Nabubulok nga eh. Sabi ko, kung pwede ko lang iuwi lahat siya sa Pilipinas, maraming makikinabang. Kaya sabi ko, Lord, gusto kong makita yung bansa namin na ang mga tao, di ba, hindi nakikipag-agawan sa pagkain, hindi nakikipagpatayan, hindi nang i-snatch ng mga cellphone, hindi nang durukot, kundi lahat nakikinabang sa kayamanan ng Pilipinas. Amen po. Pang-apat, dahil si Lord lang ang reason kung bakit ka sasaya. Kung bakit masaya ka despite of trials and problems in life, kasi nga, si Lord, kasama mo ang Panginoon. So, hindi ka ngayon mahihirapan o malulungkot o mapapagod ng pagod na pagod. Grabe, yung iba naman, katutulog lang, kagigising lang, pagod na agad. Diba? Tapos pag may trabaho, nakakapagod yun. Di mag-resign ka. Alam mo, pag may nagsasabi sa akin na, Pastoran, wala na po akong joy sa trabaho ko di mag-resign ka. Pero hindi nagre-resign.
Amen? Eh di habang may trabaho ka, enjoy. Yung pamilya mo, i-enjoy mo. Yung anak mo, i-enjoy mo. Yung cell group mo. Enjoy mo yung cell group mo. Huwag mo naman laging nirereklamo yung mga cell member mo. Eh kasi yung cell member ko, wala ginawa kundi kumain eh. Diba? At least blessing ka, napapakain mo sila. Amen? At least natutuwa sila. Masaya, di ba, pag nagpapakain? Eh, gusto mo yata, ikaw wala laging pinapakain eh. So, kausapin mo si Lord. Handa siyang makinig sa atin. Alam niyo ang Panginoon, hindi busy. Ikaw ang busy. Anytime pwede mo siyang tawagan. Anytime pwede mo siyang kausapin. Anytime pwede ka niyang pakinggan. At gusto ko sabihin sa inyo kung pagod ka, si Lord hindi napapagod. Hindi siya katulad mo na laging pagod. Hindi nga maalis sa kapaguran eh. Amen? Ang bata-bata pa, 20, 30, papagod na po ako sa ministry. Nagpapasalamat ako sa Lord for 30 years namin sa ministry ni Pastor. More than 30 years. Kahit napapagod kami, tuloy pa rin. Tuloy pa rin kaming maglingkod sa Kanya. Sabi ko, Lord, ayoko talagang huminto. Minsan parang gusto ko nang huminto pero hindi ko kino-confess yung paghinto ko sa ministry. Lord, magpapatuloy ako. Minsan nakala nyo, pumupunta kami, nag-a-affir kami doon sa lugar na yon o dito sa church. Akala nyo wala kaming problema. May problema din po kami. Kaya lang, alam namin kung paano namin i-handle ang problem. Napapagod din po kami. At kahit ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, pagod din ako. Kasi kahapon, di ba, meron tayong RFL, tapos may preparation tayo, tapos marami rin kaming ginagawa. Pero hindi reason para mag-give up ka. Hindi reason para sabihin mo, pagod na ako. Kagabi, wala po akong tulog. Hindi po ako nakatulog kagabi. But alam nyo, excited po ako to preach the gospel sa mga pagod. Amen? Kaya pala ito yung topic ko. Pagod. Pagod ka na ba? Sino po rito yung pagod na? Taas ang kamay. Mag-exercise tayo. Ang sabi po sa Matthew 11:28, invitation po to ng Panginoon sa lahat ng mga napapagod at nawawalan ng pag-asa. Ang sabi po rito, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Grabe, no? Spiritual rest po ang sinasabi rito. Lumapit ka sa Kanya and pray, and He will give you a spiritual rest. Hindi yung literal na wala ka nang gagawin, ha? Lalapit ka sa Lord. Amen? Alam nyo, kami ni Pastor, para mag-grow kami sa spiritual life po namin, lahat ng conference, inaatinan namin. Lahat ng training. Hindi ka lalago nang wala kang gagawin. Kahit pagod ka, magbabasa ka ng Bible. Minsan, sa pagod mo, hindi ka nakakapagbasa dahil nakakatulog ka. Pero bukas, itry mo uli. Tinatamad ka ngayon, bukas itry mo uli. Itry mo. Walang tigil. Di ba? Huwag mo na nang entertainin na, ayoko nang mag-cell group. Hindi ko in-entertain sa isip ko na ayoko mag-cell group, na ayoko i-meet ang mga primary ko, ayoko mag-PID, ayoko mag-church. Hindi ko po in-entertain sa isip ko yan. Kahit minsan, parang hinihila yung paa mo na mag-church. Pero sige Lord, mag-church ako. Magre-rejoice ako. Amen? Kaya kanina, no, nakita ko yung iba, grabe, no? Pumalakpak, pinapaguran pa. Pagod na pagod pumalakpak. Pumunta ka rito, dapat ready ka. Hindi ka na dapat tanungin pa ng worship leader, are you ready to worship the Lord? Eh, nasa church ka na nga eh. Dapat ready na. Di ba? Dapat naka-ready ka to worship the Lord. Amen? Dapat naka-ready ka dahil alam mo, kakanta ka. Dapat alam mo, sasayaw ka sa Panginoon. Dahil ang mga nagre-rejoice, sumasayaw, kumakanta, tumatawa, ngumingiti, hindi nakasimangot.
Eto yan mo yung katabi mo. Grabe, no? Nakikinig na nga lang sa akin, nakaupo na nga lang, nakasimangot pa. Nalulungkot pa. Pagod na pagod. Meron kang gagawin para mawala ka sa kapaguran mo. Amen? So, panglima, fifth, dahil siya lamang ang magiging tunay mong kaibigan. Kaibigan na mapapagkatiwalaan mo. At ang lahat ng karakteristik na hinahanap mo sa isang tunay na kaibigan ay nasa Panginoon. Amen? May pamilya ka, may asawa ka, kaibigan, pero may pagkakataon na minsan parang hindi mo sila kasama. Yung tipong hindi mo masabi yung gusto mong sabihin, pero sa Lord, lahat pwede mong sabihin. Amen? Hindi lang nagkataon na naririto lang kayo. Hindi yan nagkataon lang. May plano, may purpose ang Lord sa iyo. At alam nyo, nung nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon ng value yung buhay natin. Dati wala ka na. Wala nang, ay mga kaibigan mo, iiwanan ka na. Di ba? Kasi nga walang value yung buhay mo. Pero alam nyo, sa Panginoon, habang nakikinig ka, nagbabasa ka, lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, nagkakaroon po ng value yung buhay po natin. Yung mga kaibigan natin, pwede ka sirain, sisiraan ka, hindi natutuwa sa'yo. Pero alam niyo, ang tunay na kaibigan ay ang Panginoon. Ang sabi po sa John 15:14, "You are my friends if you do what I command." Diba? Ikaw kaibigan ko kapag sinusunod mo ako. Ang sabi po, "I no longer call you servants." Hindi ka na servant, kaibigan ka na ng Panginoon. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. So in James chapter 2, verse 23 says, Abraham believed God. Naniwala si Abraham. And it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. Kaibigan tayo ng Diyos, kaya meron tayong kinakanta, I am a friend of God. Amen? Kung sino po rito yung gustong maging kaibigan ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Do what I command. Gawin mo kung ano yung inuutos ko. At ang Panginoon laging nandyan para sa iyo, nagmamahal. Handa kang tulungan at pwede mo gawing BFF. Amen? BFF mo yan. Hindi ka pagsasawaan. Kahit anong kulit mo, mapapagkatiwalaan mo pa rin ang Panginoon. Amen? Kahit anong kulit ko. Grabe. Alam ko, hindi ako tinitigilan ng Panginoon. Hindi niya ako iniiwan. Hindi niya ako pinapabayaan. So, saan ka pa? Kung gusto mong sumaya, baguhin mo lang yung isip mo. So, what will I do to rejoice always in the Lord? Number 1, be positive. Avoid thinking negative. Naku, maging positibo ka sa buhay mo. Huwag kang laging isip negative. Amen? Kung bang parang akala mo, wala ka ng pag-asa, pero ang totoo, may pag-asa ka. Yung akala mo wala kang magagawa, pero ang totoo may magagawa ka. Nasa isip mo lang yan. Yung sinasabi, pagod na ako, hindi. Relax ka lang. Di ba? Mag-stay ka lang sa presence ng Lord. Mawawala yung pagod mo. And number 2, put God first in everything you do. Unahin mo si Lord. Yung paggising mo pa lang sa umaga, si Lord na ang naalala mo. Yung paggising mo sa umaga, hindi mo naalala, ano ba ang almusal? Ano ba masarap na almusal? Eh wala ka namang ibang almusal, kundi pandesal lang eh. At saka kaping mainit. Di ba? So bakit iniisip mo yung almusal mo? Isipin mo muna si Lord. Lord, magbabasa muna ako ng Bible. Gusto kong makasama ka ngayong umagang ito dahil yung buhay ko, binigyan mo na naman ako ng panibagong buhay, ano? Tapos habang nagpe-praise and worship ka sa Lord,
doon sa kwarto mo, grabe, hindi ka lang basta nakikinig ng music. Di ba? Masayang-masaya ka. Kumakanta ka, nagsasayaw ka. Kasi alam nyo, pag masaya, di ba, lumalabas siya sa ano natin, sa kilos natin, di ba? Kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin. Kasi masaya ka eh. Pag malungkot ka, pagod ka, ano lalabas sa bibig mo? Ay, ayaw na, tatamad na ako, di ba? Parang latang-lata ka. So, unahin po muna natin ang Panginoon. Kaya lagi nating tinuturo, di ba? Meditate the Word, day and night. Pagising sa umaga, huwag mo muna sermonan yung anak mo. Basa ka muna ng Bible. Di ba? Yung mga kabataan, magbasa ka muna ng Bible bago ka pumasok sa school. Amen? I-relax mo muna yung sarili mo, unahin mo si Lord. Number 3, be content in what you have. So ano man ang nasa sa iyo ngayon, alam mo, huwag kang mainggit. Kung ano ang meron yung kaibigan mo, huwag kang mainggit. Kung ano yung merong sa leader mo, huwag kang mainggit. Alam mo, ako, natuto po ako makontento kung ano yung meron ako. Dahil alam ko, pagpapalain ako ng Panginoon. Amen? Kapag nakakarinig ako ng mga testimony na sila ay pinagpala ng Diyos, tuwang-tuwa ako. Alam nyo, gusto ko lahat tayo pagpalain ng Panginoon. Mawala na yung inggitera dito sa dulos. Pasabi mo sa katabi mo, huwag ka na maiinggit. Next in line ka na. And number 4, always give thanks. Lagi kang magpasalamat. Amen? Lagi kang magpasalamat sa Panginoon. Yung bukang bibig mo, lagi ka nagpapasalamat sa Lord. May pagkain sa harapan ng mesa, Lord, salamat. Salamat, malakas yung aking asawa. Salamat, may binigay yung pera yung aking asawa. Alam niyo ako, lagi kong pinagpapasalamat yung buhay ng asawa ko at yung buhay ng mga anak ko at yung buhay ng primary ko at yung buhay ng mga cell leaders dito. Pag hindi kayo cell leaders, hindi ko kayo pagpapasalamat kay Lord. Kaya maging cell leader ka at ang buhay ng mga tagadulos. Lagi kong pinagpapasalamat. Alam niyo, kontento kami ni pastor sa inyo. Pero pag pasaway kayo, syempre naiinis din kami. Pero masaya tayo, di ba? Masaya tayong lahat kapag nababago ang buhay po natin. Amen? Masaya tayo kapag may naliligtas. Araw-araw, gusto kong maranasan, Lord, yung sa Book of Acts, gusto kong maranasan yung sa Book of Acts. Araw-araw, may dinadagdag si Lord na nakakakilala sa Kanya. At alam nyo, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Kaya, lagi tayong magpapasalamat. Rejoice always. Mawala na yung mga negative na nasa isip po natin. Lagi tayong positive. Lord, alam ko may pag-asa pa ang buhay ko. Amen? Huwag kayong malungkot. Sabi nga ni Pastor, di ba, lagi ko naririnig sa kanya, ako nalulungkot din ako, di ba, sabi ni Pastor. Pero 5 minutes lang, 10 minutes, paglabas ko ng bahay, masaya na ako. Di ba? Kasi yung 5 minutes, yung 10 minutes, inayos ka ng Lord. Inalis ka na sa kalungkutan. Amen po ba? Pwede po bang tumayo tayong lahat? At kung sino man po rito yung feeling pagod, yung napapagod na kayo sa buhay po ninyo, yung napapagod kayo sa relasyon nyo, sa pamilya nyo, sa asawa ninyo, yung napapagod kayo sa cell group, wala na kayong excitement sa ministry, pwede po bang lumapit kayo dito sa harapan at makapag-minister po kami sa inyo? Kung sino man yung may sakit, nakakapagod pag lagi ka may sakit. Pero alam nyo, kayang pagalingin ng Lord yung sakit na yan na nasa katawan mo. Amen?